discernment na makita kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi. Kung ang isang tao ay may tinatagong impormasyon, klarong-klaro, Sheila, klarong-klaro na may tinatago ka. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yon. Napakadami pa na susunod. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Gusto ka naming tulungan. Sana nakikita mo ko ngayon, as I look at you eye to eye, gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Hindi ka sa amin nagsasabi ng totoo. Bakit? Babanggitin ko sa iyo isa-isa. Mula noong nakaraang hearing, sinasabi mo wala ka laging alam. Hindi ko alam yan, hindi ko alam yan, hindi ko alam yan. Hindi ka nagtatanong, hindi mo alam saan ka pupunta, etc. Pero, pagdating mo doon sa Sabah, nagtanong ka na kay Wesley, nasaan na tayo? Okay? Nagtanong ka. Pero, Sheila, kami ba mapapaniwala mo? Mapapaniwala mo kami na 5 oras bumiyahe ka sa van, hindi ka nagtatanong? Sumakay ka sa small boat ng ilang oras ulit, 5 oras, hindi ka nagtatanong. Dun sa big boat na ilang araw kang nandun, hindi ka pa rin nagtatanong. Sumakay ka ulit ng small boat, hindi ka pa rin nagtatanong. Tapos sasabihin mo sa amin, pagdating mo dun sa Sabah, after so many days of traveling, dun ka palang magtatanong. Gusto mo maniwala kami sa'yo? Pangalawa, binanggit mo kanina doon sa Pangasinan, farm namin. Exact words mo, farm namin, Madam Chair. Yun ang sinabi mo, farm namin. Pero wala kang masabi kung anong farm. Yung pinakita sa iyo ni Madam Chair, sasabihin mo, wala ka lang alam. Bakit? Kasi yun ang most convenient na pwede mong sabihin, wala akong alam. Pero Sheila, 2019, Madam Chair, natatandaan niya yung Filipino food na kinain nila bago magkaroon ng pandemya, natatandaan niya lahat. Eh Sheila, may amnesia ka ba? Madam Chair, hindi ako naniniwala, Sheila, hindi mo kami po pwedeng bulahin na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat. At lagi mo sasabihin si Alice ang nagdidesisyon sa'yo. Uulitin ko yung sinabi ni Madam Chair na kung pinapayagan mong gamitin ang iyong pangalan, kung sasabihin mo hindi mo alam pero involved ka sa mga criminal activities, madidiing kang husto. Ngayon, nasasabi mo, kilala mo si Mayor Kalugay. Pero noong last time na sinabi namin, meron ka bang kakilala mga politiko na tingin mo pwedeng tumulong sa inyo? Wala ang sagot mo, hindi mo alam. Pero ngayon, may binanggit kang mayor. So, isa lang ang itatanong ko, Sheila. Isa lang. Sino pa yung mga tumulong sa iyo na nasa gobyerno? Ito man ay staff ng isang ahensya ng pamahalaan, politiko man ito, mayor ba to, congressman o kung saan man, sino man, sabihin mo sa amin dahil hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin, hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin at sisiguruduhin ko sa iyo, Sheila. Pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, sisiguraduhin namin sa iyo ng buong Senado na mapaparusahan kang husto. Mapaparusahan kang husto. So muli, tatanungin namin, sino yung kakilala mo? Kung hindi mo man kakilala, alam mong may tumutulong, alam mo na merong umaalalay sa inyo ni Alice para makalabas ng bansang Pilipinas. Sheila, hindi ko po talaga alam. Ang ano lang kasi ang kakilala ko lang yung kaibigan po ni Alice na yung sabi niyo lang maging police o kaya palang politi, yun lang po si Mayor. Yun lang po. Mayor Dong Kalugay. Yun lang po ata. Sa police, sino ang mga kaibigan ni Mayor Alice? Hindi ko po alam. Trabaho po ako sa Yan po, Senate hearing po, ano?
Senate hearing, Anong pakay ang ni title, then Mayor Alice Go nung naging guest siya sa Committee on Ewan? Justice and Human Rights Subcommittee on the Privileged Speech, arguing the DFA to cancel Alice Goho passport. And then siguro po mga dalawa o tatlong balik Joint with committees on women, children, family, relation, and gender equality and public service, headed by Senator Risa Hontiveros. So marami-rami Itong video napanood nyo, si Senator Joel, nung umalis si then Mayor na Alice, talagang sinungaling 20 plus talaga na guests itong na kasama niya, resource nagbayad person. pa sila ng bill nila. Yung babae. Meron pong isang guy na kasi Pagbuhat nung araw, napapanood ko yan, lagi na lang sinasabi, hindi ko alam. And then yun nga po May sinabi pinakita niya po pong sa akin, papeles, pangalan niya yung nakalagay. si Mayor Hindi niya raw alam. endorse ko lang po Pero ito sinabi sa niya staff ko kanina, doon. yung farm namin sa Pangasinan, ay sa Mayswal, Pangasinan. Binanggit niya, farm namin. Pagkatapos ng pinakita yung dokumento, sabi niya, wala akong alam. Ayan ano. Alam niyo po yung Pogo. Na sabog sa Pilipinas. Itong mga Pogong negosyo na ito, sa ibang bansa binan na sila sa Asia. Nung panahon ni Duterte, na pumasok sila dito sa Pilipinas, ipinasa na gawing silang legal. Isipin nyo po, sa ibang bansa, binan ng mga Pogo. Pagdating ng Pilipinas, nagsipasok ang mga inchik dito. Mga criminal pala sila. Pagdating dito, mga hamos sila. Ito, nagsabog sila ng kadiliman dito. Nanonood po ba kayo ng National News? Kabi-kabila ang raid ng mga Pogo na pumapatay sila ng tao. Inaprobahan niya sa panahon ni Duterte. Ginamit niya mga senador at kongresista. Bakit? Alalaki ng pera. Nakakagulat po. $1 million. Nagbabayad sila. Yung nakaraniring. Alam niyo ba yung Alice Goho na dating mayor na peking inchik ay peking Pilipino, inchik pala. Ngayon itong inimbestiga nila, puro walang alam. Kesyo kapatid daw, hindi naman daw kapatid pala. Yung kapatid ni Alice Goho, yun ang girlfriend niya. Yun nasa video na ito na laging walang alam. At saka yung isa, Sandra, iniimbestiga sila kahapon. Nagkasakit daw. Ewan ko gaano katotoo. Dahil hindi sila nagsasabi ng totoo. Ngayon, sabagay, nakita ko, sinakay siya ng ambulansya. Dinala sa ospital. Alam nyo, itong mga hinchik na ito, binababoy nila ang bansang Pilipinas. Yung kalay nilang China, si Jinping, kaibigan ni Duterte, nanonood kayo ng mga balita, binabangga yung mga barko natin sa sarili nating dagat. Pero, ano sabi ni Duterte nung araw?
Philippines, province of China. Oh. Ngayon, sinuporta nyo na sinuporta yan ng mga Duterte. Anong nangyari sa Pilipinas ngayon? Wala. Oh. Itong mga inchik na pinapasok dito, naalala nyo sa Bureau of Immigration nung araw? Bawat inchik, 10,000 kada papasok. Sa Senate Committee ni Ontiveros, Senator Ontiveros, saludo, madam. Napagalaman, yung mga hinchik na yan, yung kanilang dokumento, lahat ginawa sa Davao. Naging Pilipino sila, pero mga criminal sila. Saan ginawa yung dokumento? Sa Davao. Taga saan si Duterte? Davao. Sa taga saan naman yung nagtatagong rapist? Manyak sa laman. Apollo Careong Kibuloy. Davao. Isipin nyo yan. Kung anong ginawa ng mga yan. Pagkatapos sinusuportan nyo pa sila. Bakit? Diyos ba sila? O Diyos si Kibuloy? Anong sabi ni Kibuloy? Akin lahat ang inyong kaluluwa. Siya raw ang Kristo. Ang tatay niya raw si Kristo. Ang dami ko napapanood sa YouTube. Iba't ibang mga network. Ano po. Alam nyo, ako Pilipino ako. Mahirap lang. Pero isa ako sa mga nagbayad ng buwis sa gobyerno. Pero sa panahon nagbabayad ako ng buwis sa gobyerno, anong nangyari? Ninakaw ang pera ng gobyerno. Ng panahon ni Duterte, ninakaw naman yung inulog namin sa PhilHealth. Nakasuhan pa si Duque, ang Secretary of Health. Wala. Itong gobyerno ngayon, meron ba siya nakasuhan? Di wala. Napanood ninyo nung araw, sabi ni Duterte kay Bongbong, may pangulong adik. Pero may ginawa pa si Bongbong. Di ko marinig. Meron? Wala. Ang bansang Pilipinas, pinaglalaruan ni Satanas. Kaya nasasabi ko, si Bongbong, awak sa liig ni Duterte. Kaya wala siyang makante. Si Bongbong labang kay Duterte. Saka nakakita tawagin niyang bangag ang Pangulo. Tinutukoy niya si Bongbong. Pero may ginawa ba si Bongbong? Meron ba? Okay, punta tayo sa Biblia. Poymen. Ang Biblia ng mga pastor. Ay. Sa Biblia, nang ang Panginoong Yesus ay nangangaral dito sa ibabaw ng mundo, at saka si Apostol Pablo, unahin natin si Yesus.
dito sa sulat niya sa 1 chapter 10 verse 10. Ang sabi ng Panginoong Yesukristo ay ganito: dumarating ang magnanakaw, referring to Satanas. Parang ganito, dumarating si Satanas para lamang magnakaw. Anong ginawa sa kaban ng bayan ni matandang Marcos? Di ba ninakaw ang kaban ng bayan? Si Imelda, nakasuhan na 7 count na pagnanakaw ng Sandigan Bayan. Sabi nga ng mga Miron, kung buhay lang si Apo Makoy, kasama siyang nakasuhan ng ganun din. Pero wala na, nakamatay niya. Yung kanyang, ayun ang bala. Anong sabi ni Jesus about Satan? Sabi niya, para lamang magnakaw. Anong ginawa ng Duterte administration? Ninakaw yung PhilHealth contribution ng mga taong bayan. Meron ba nakasuhan? Nakasuhan ba si Duque? Di wala. Nga. Pero isa ako sa mga PhilHealth contributor. Bakit member po ako? Paano yung iba? Ano pa sabi? Pumatay. Anong trabaho ni Satanas? Magnakaw, pumatay. Naalala niyo ngayon sa hearing sa lower house, sa Kongreso. Ibinulgar sa panahon ni Duterte ang makapagpatay sa mga drug lord. Mga incheck. Sabi nga nung mga dati, ano ba pangalan yan? Yung dating hitman ni Duterte. Kaya daw pinapapatay yung mga drug lord sa Davao, sa Senate at saka sa ICC. Yung dati niyang pulis Davao na pumapatay. Kaya pinapapatay daw yung mga drug lord dahil siya raw yung drug lord talaga, para walang kakompetensya. Kung nanonood kayo ng national news, mapapanood nyo lahat yan. Ayan, binubulgar na po nila yung kanilang pagpatay sa mga drug lord. Naalala ko po si Congressman Pastor Benny Abante. Nakakarimaring pumatay, sabi niya. Ang mga taong yan may karapatan pang mabuhay. Pero Tokang, di ba to? Di ba? Ilang libo yung pinapatay sa Tokang ni Bato. Laging dinadailan ng pulis, nanlaban. Pero nanlaban nga ba? Hindi. Ayun, yung mga ibang pulis, ewan ko kung nakasuhan ba sila talaga o moro-moro lang na kaso yung ginawa nila. Ito yung naman, yung mainit na mainit ngayon. Yung Padilla. Yung bantay bilangguan sa Davao. Sinungaling. Sinabi niya ngayon, mamaya hindi niya raw sinabi. Napapanood ko Kaya sabi ko, yung tax na binabay, ako, taxpayer din po ako. Mula sa 20 anyos ako, naghanap buhay na ako, nagbayad na ako ng bis.
Hindi ako nagtrabaho sa gobyerno, sa private sector ako. Binabayad sa mga empleyado ng gobyerno para ano? Ayan o. Sa Kongreso. Puro pagsisinungaling ang ginagawa ng Padilla. Ngayon, narinig ko sa kanyang nakadestino pala ngayon sa Muntinlupa. Bantay gwardiya, bantay bilangguan na naman. Paborito niya talaga magbantay ng bilanggo eh. No? Kaya ginisa siya. Alos magalit si Congressman Pimentel. Johnny Pimentel. Somewhere in Mindanao. Gigil na gigil kanina. Paano? Sinungaling dito, sinungaling doon. Parang itong yung babae. Kasama ni kapatid ko noon ni Alice Goho. Ayan. Hindi ko po alam, hindi ko alam. Wala akong alam. Kawawang Pilipinas. Isipin nyo yung hearing ng Kongreso at Senado. Magkano ginagastos ni Juan de la Cruz dyan? Hindi naman nila sweldo yan eh. May sweldo na sila bilang senador at kongresista. Pag yung hearing committee na yan, meron pa silang allowance dyan. May allowance na sila. Libre. Lahat ng nasa loob. Libre, chicha. Pagkatapos magsisinungaling lang. Walang magawa. Bakit? Natakasan ng Pilipinas. Buti pa yung pulis ng Indonesia. Matinik. Sana sila na lang ang dalhin nila dito sa Pilipinas, yung mga pulis ng Indonesia. Yung pulis dito, itapos sa Indonesia. Buti doon, napakadali. Dito. Kung paniniwalahan mo ito sinungaling na babae ngayon sa Kongreso ngayon, yung pinanonood dito, nauna kong video. Kaya sabi ni Senator Joel, hindi bebenta ang kwento mo. Nasa bamban lang pala sila. Hindi pa nabantayan. Ayun. Nakatakas. Nakarating ng Indonesia. Buti na lang. Yung mga pulis ng Indonesia. Sir, saludo po. Saludo po sa inyong ginawa. Kagabi, ayos nanonood ko. Manila Tongits ito. Sinabi ni Tongits, kagabi umalis si DILG tsaka si PNP chief. Punta ng Indonesia, susunduin si Goho. Yung mga Pilipino, yung tumitingin, yung nagbabantay, nga. Balik tayo sa Biblia. Ano daw si Satanas? Ayon sa Panginoong Yesus, magnakaw, pumatay at sumira. Walang gagawin niyan si Satanas, kundi sirahin niya ang ating bansa. Saan ka nakakita? Ito si Duterte, masyadong atat na atat. Ay atat na atat. Hindi niya maiwan yung Malacanang. Kaya gumawa sila ng paraan, pinalalaya si Bongbong sa Malacanang para uupo yung anak niya. Samantalang yung anak niya, ilan bilyon na pera, hindi niya kayang ipaliwanag sa taong bayan. Ito namang presidente niya, si Bongbong, notok si Bongbong tungkol kay Sara. Tungkol sa ilang bilyon? 11 days. Sabi ng COA. Hindi lang yon. Ang dami pang allowance na kinukwenta ng COA
kung saan niya winaldas yung pera. Bakit ang COA? Pera ng taong bayan yan eh. Nang iniimbestigahan, nung humingi na naman siya ng budget sa Kongreso at sa Senado, tinatanong lang naman siya, si Sara. Ba't hindi niya kayang ipaliwanag? Saan niya dinala? Ang sabi niya, doon ako sa COA nag-report. Bakit? Pera ba ng COA yon? Bagamat ang COA, pwede siyang mag-imbestiga. Pero pera natin yan eh. Pinapanood siya ng tao. Di paliwanag niya kung saan niya ginastos yung pera natin. Ngayon, humihingi na naman siya ng budget. Kawalang yahan na talaga nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Ngayon, si BBM naman, bakit? Sabi ko na nga po sa inyo, awak siya sa lihig ni Digong Duterte. Kaya hindi maka-aksyon-aksyon itong BBM. Bakit? Malaki ang utang na loob ni Bongbong kay Digong eh. Kaya hindi niya makanti-kanti itong si Duterte kahit na tinawag na siyang bangag. Doon sa kanilang mausog doon sa Davao. Anong sabi niya? May bangag tayong Pangulo. Doon sa mausog sa may Davao. Meron bang ginawa si Bongbong? Wala. Ano sabi niya? Epekto ng Pentaling yan. Nakapanghihinayang ano po. Bayad ka ng bayad ng buwis sa gobyerno. Dahil tapat kang Pilipino. Yun naman nakahupo. Nakaw dito, nakaw doon, bulsa dito, bulsa. Kanya-kanya. Kanya-kanya. Kawawang Juan de la Cruz. Ikaw kaibigan, sinong iboboto mo ngayon? Ngayong 2025 election. Sana gamitin niyo naman yung utak nyo. Huwag kayong magpahalipin sa mga durobong yan. Tuloy sa Biblia. 1:10. Sabi ni Jesus tungkol kay Satanas, dumarating si Satanas o ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Yan. Naparito ako, sabi ni Jesus, upang ang mga tupay magkaroon ng buhay na nakalagay masaganang lubos. Ayun. So, sabi ng ating Panginoong Yesus, si Satanas, ano? Itong mga taong nabanggit ko, lahat yan, nalagad ni Satanas. Sila yung gumagawa ng gawain ni Satanas dito sa ibabaw ng lupa. Oh, sabi ko nga po sa inyo, masakit sa akin, babayad ako ng buwis. Nagbabayad ako ng PhilHealth. Ngayon hindi na. Tumigil na ako maghanap buhay. Kaya nung binawi ko na yung hulog sa pag-ibig, sabi nung babae sa pag-ibig, yung staff, tay, ayaw mo na magtrabaho. Gusto niya pa ako magtrabaho. Sabi ko, tama na. 20 years old pa lang ako, naghanap buhay na ako. Panahon naman para naman magpahinga na ako. Sabi ko, isipin nyo, gusto niya pa yata akong magtrabaho? Ano? Para nakawin na naman?
Ninakaw na nga nung panahon ni matandang Marcos. Tapos itong si Duterte naman, yung PhilHealth. Oh. Si Imelda, nakakulong ba? Wala. Si Duque, nakakulong? Nga. Kaya kung nasabi po yan, masakit din sa akin yan. Kung alam ko lang na magiging ganon, hindi na ako nagbayad ng buwis, hindi na ako nagbayad ng PhilHealth. Buti na lang ang SS hindi nila ninakaw. Kundi wala kaming pension. Sakit. Ano ba yung kanta? Napakasakit. Kuya di ba ganon yan? Yung kanta ng pang-OFW. Ulog ka ng ulog. Nagbabanat ka ng buto. Lumalabang ka ng parehas. Nagbabayad ka ng bis. Pagkatapos nakawin lang pala. Di po ba masakit yan? Yung mga hindi nagbabayad ng bis, hindi masakit yan. Yung hindi nagbabayad ng PhilHealth, hindi rin masakit yan. Bakit? Wala naman silang binabayaran eh. Naalala ko nung pandemic, nung nagbibigay ng ayuda ang gobyerno. Yung may trabaho, walang ayuda. Yung walang trabaho, may ayuda. Sabi nga ng tao, tayong mga nagbabayad ng bis, walang ayuda. Yung hindi nagbabayad ng bis, sila yung umaayuda. Kita nyo? Yung reklamo ng mga nagtatrabaho, nagbabayad ng bis, walang ayuda. Pero yung walang binayaran sa gobyerno, ni Singkong Doleng, sila pa yung galit pag hindi sila naayudahan kagad. Hindi ba totoo? Baka isa ka sa mga hindi nagbabayad, kaibigan, nagmamadali ka sa ayuda. Ikaw nanonood ng video ito. Okay, Biblia. Panghuli. Pahayag. Marindog natin mahirapan. Pahayag 12:9. Pahayag chapter 12 verse 9. Itinapon ng napakalaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaya sa buong sanlibutan. Nandaya sa buong sanlibutan. The entire globe. Universe. Ang mandaraya po pala ay walang iba kundi si Satanas. Pag mandaya si Satanas, ginagamit niya tao, kaya yung mga tao, ang dinadaya naman nila, kapwa nila tao. Ang may kagagawa ng lahat pa lang yan ay walang iba kundi ang Diablo, si Satanas, na tinatawag naman dito sa Revelation, matandang ahas o dragon. Sabi nga ng pelikula, Enter the Dragon. Yaya! Alala ko yung mga pelikulang itik nung araw. Enter the Dragon. Wala po tayong magawa, no? Pagkakaraniwan ka lang tao, alaga. Masakit man, wala tayong magagawa. Ang tanging magagawa ay ipanalangin natin sila sa Diyos na sana magbago sila. Na sana isoli na nila yung ninakaw nila. Ang masakit, nagnakaw na, ibinoto nyo pa sila. Ako pagka may kaso ang isang politiko, hindi ko na po binoboto yan. At hindi ko pagtatangkay iboto yan. Pero kayo, nagpapagamit kayo, mga religious sector. Di ba pag-aalalan, pinupuntahan kayo? Sino pinupuntahan nila?
Siyempre, kabisado na nila yung makamperang simbahan. Binibili kayo ng mga politiko. Kayo naman mga simbahan, alam nyo nang may record na, pinagsasalitaan nyo pa sa inyong mga pulpito, at ano, pinaparangalan nyo pa. May record na, may kasaysayan na, iboboto nyo pa. Ako hindi. Hindi ko sila iboboto. Ayoko nang makabalik pa sila sa posisyon para muling makapagnakaw. Ikaw, kaibigan, na nanonood ng video ito, sinong binoboto mo? Yung mga magnanakaw? O yung simbahan mo, diktahan kayo? Siya na! Naalala nyo mo po yung salitang ganyan? Sabi ng isang leader na simbahan, na kayo yung founder nila, parang isang bulati na lang hindi po pipirma. Bagya-bagya na lang siya lumalakad. Ano sabi niya noon? Siya na! Sila na! Ayun. Ay, pati mga simbahan, imbis na itaguyod ang katwiran ng Diyos pag linapitan ng politikos na magnanakaw. Anong sabi ng simbahan? Yes, ma'am. Yes, sir. Ang importante, ting ting, ting ting, ting ting. Mga simbahan nagagamit ng dyablo. Nakakatakot po, ano? Matindi ang dyablo. Pati mga simbahan ginagamit. Ginagamit niya. Na tayo magawa eh. Bakit? Ako dito po ako. In Christ alone. Kung kay Kristo ka, huwag kang papayag na isimbahan mo, papasukin ng politikos. Bakit? Kaya meron kong alam na simbahan, talagang wala silang pakialam. Hindi kasi sila bumoboto. Kaya hindi sila pinupunta ng mga politikong magnanakaw, manluloko. Isipin nyo. Boto nyo ko. Kayo ang boss ko, kayo ang boss ko. Paglilingkuran ko kayo. Pag nanalo, ako ang boss nyo, akong paglingkuran nyo. Di po ba ganyan? Na nangangampanya, ang daling lapitan. Nang manalo, hindi na malapitan. Tago rito, tago doon. Wala. Tuloy. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Ayun. Itinapon sa lupa si Satanas at meron siyang kasama. Sino yung kasama niya? Yung kanyang mga kampon. Sila po yung kampon. Ito yung mga anghel po sa langit na nagrebelde sa Diyos na tinangay ni Satanas dito sa lupa. 1/3. 1/3 na anghel sa langit. Nang bumulusok pababa dito sa lupa si Satanas, sinulog siya ng Diyos, kasama niyang bumulusok yung 1/3 ng mga demonyo doon sa langit. Dati silang mga anghel, ngayon sila ay mga demonyo. At sila naman ang tagabulong ng mga tao. Ikaw, kaibigan, nabulungan ka na ba? O sige, hanggang dito na lamang po. Ako po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na tinuro mo sa amin. Tulungan mo po ang bansang Pilipinas, Panginoon Diyos, makalaya sa mga demonyo ni Satanas mula sa presidente hanggang sa barangay level.
Ikaw po ang may kapangyarihan, O Diyos. Wasakin mo ang mga hindi tapat na namamahala sa gobyerno. Sila man po ay elected o sila man po ay mga appointed ng presidente o ng local executive. Tulungan mo po kahabagan ng aming bansa. Ito po ang aking kahilingan at panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Narito po tayo sa programang Antonay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Amen, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all. Bye-bye!